Si Alan Peter Cayetano, siya lang yung tipo ng taong pumasok dyan sa Senado para manggulo. Tapos ngayon, ano yung ending? Si Marcoleta pa yung napahamak. Bakit? O, ang ending kasi si Marcoleta may warrant. 'Di ba? Tama ka, JYT, they didn't show any solid evidences. Like picture, okay na? Sa tingin nyo, okay na kami sa puro picture nyo na yan? O ngayon, meron tayong papanooding balita dito. Kung saan dinamay si Tulfo, si Soto, pati nga si Dilima. Dinamay. Sige nga, panoodin natin tong script nila at i-rate natin kung maganda ba yung pagkaka-deliver ng writings ng kanilang script. Alright, go tayo, mga minamahal. Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. Na? Yes. Sino si Bulon dati? Sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung naglagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President at dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato, ba't tinatanong ko siya? Kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon banggitin ka lang, patay ka na. At itong ginagawa nila Senator Lac. Bakit parang siya yung nagbabasa ng script sa 18 Marines? Hindi ko magets Di ba dapat neutral ka? Pero bakit siya yung nagiging way, nagiging daanan para takpan itong 18 Marines? Paano nangyari yon? So nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako, dito po, sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. So, pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at kwento niya yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-antay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Kaya dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Basta umakyat sa pangagdanan, Your Honor. Tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichioso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong ko doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akit sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tipo 40? Yes, Your Honor. Yeah. So more or less, kailan to? Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period? Yes po. Okay. So, Year 2024, Alan Peter Cayetano! Dali na naman yung mga bata mo, year 2024. Tapos ipagtatanggol mo pa, year 2024, again, mga minamahal, year 2024. Si Soto hindi pa senador nung time na yon.
So, papaano? At yung tinutukoy nilang executive assistant, patay na 2015 pa. Ano ba naman yung plan A, plan B, plan C, plan D ninyo para sirain itong si Tito Soto? Hindi na effective. Kayo na mismo yung napapahiya sa sarili ninyong mga script. 'Di ba, Max Safe? Diyos ko, alam ninyo, si Tito Soto, sinagot yan. Merong sagot dyan si Tito Soto eh. Ipakita natin yung sagot ni Tito Soto. Yan. Yan yung sagot ni Tito Soto. Basahin natin tong sagot ni Tito Soto. Sabi niya, I was not even a senator in 2024. Senator Soto on allegation he received suitcase containing cash. So, ibig sabihin, sinabi ni Tito Soto, hindi naman ako senador during that time. Kumbaga, battled niya yung sinabi ng 18 Marines na yan sa kanyang allegation. Sabi niya, hindi pa ako senador from 2022 to 2025. Ngayon, ang pinaka-proof na false allegation nila is yung executive assistant na ang pangalan ay si Mark, na siya daw yung tumanggap ng maleta. Pero si Mark, 2015 pa, patay. Matagal ng patay. So, case closed. Literal na case closed. Closed na talaga. Actually, dati pa ngang close yung issue. Ngayon, it is more than close pa sa close. Sobrang close na. 'Di ba? Ay, may nag-comment dito, they couldn't even get their facts right. 'Di ba? Kumbaga, Diyos ko naman, outdated pa yung mga binibigay ninyong pangalan. Kayo din mismo yung nachi-checkmate sa sarili ninyong mga niluluto. 'Di ba? Kung sino man yung scriptwriter nito, please lang, sana pinag-practicean nyo pa yung mga possible question. Kasi parang ine-examine kayo eh. So, sabi dito ni Vinny Road, Tito Stan doesn't even receive the salary. Stupid 18 Marines. Totoo, Vinny Road. So, paano nangyari na naka-receive ng cash si Tito Soto? Hindi nga siya senador from 2022 to 2025. Hindi pa siya senador, tapos yung tinutukoy nilang assistant is matagal ng patay. Diyos ko naman, nakakahiya. Alam mo, Cayetano, ikaw na mismo yung nagpahiya sa sarili mo. Sa yung bata mo, hindi marunong tumrabaho. Kumbaga, ikaw, pumasok ka lang sa Senado, literally, para manggulo. Nanggugulo ka lang dyan eh. 'Di ba? Diyos ko, gumagawa ka lang ng issue. Ay, nako. Continue pa tayo. Kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga naniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partner. Wow! Mag-partner daw yan si Tito Soto at si Senator Ping Lacson. Kaya nga ayaw daw pa imbestigahan ng 18 Marines. Wow! Nambintang pa, mga minamahal, nambintang pa. Grabe, no? Grabe ka, Alan Peter Cayetano, nambintang ka pa. Hoy, masamang gawain yan. Alan Peter Cayetano, nambibintang ka. Sasabihin ba naman sa harap-harapan on the mainstream live? Kasi alam nyo naman yung dating umahawak ng Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson, at si Ping Lacson magpartner sila ni Tito Soto. So, mayroon ka bang gustong palabasin? Meron ka bang ibig sabihin na kaya ayaw pa imbestigahan ni Senator Ping Lacson itong 18 Marines noon dahil sinasabi mo ba na baka madamay si Soto? Alam niyo, mga minamahal, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, sa totoo lang, dapat mataas yung integrity. Bago imbestigahan, dapat sinala. Kumbaga, salang-sala na yung kanilang mga ebidensya. Hinog. Hinog ba? Alam niyo hinog? Hinog. Hindi hilaw. Dapat hinog. Kaso yung nangyayari, hilaw pa sa hilaw. Yung isinalang nilang ebidensya. Kaya tingnan ninyo, nagmumukhang katawa-tawa ang Senate Blue Ribbon Committee ngayon. Tapos, sasabihin mo sa amin, Senator Rodante Marcoleta, na eto na, bukas na, walang kukurap.
Wala talagang kumurap dahil lahat kami pumikit sa kakatawa. Gets ninyo, mga minamahal, lakas ng amats ni Cayetano, no? Nang bintang pa. Siya lang yung tipong pumasok dyan sa Senado para manggulo. Literally, mga minamahal, pumasok para manggulo. In business but partners in politics, no? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si So mabakan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Ako po, magandang umaga po. Yes. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, medium, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po, Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay. Bakit parang alam ni Cayetano yung maleta-maleta na yan kapag medium 20 to 25? Paano? Paano mo alam yan? Meron ka bang kinalaman, Cayetano? Hoy, putragisan Cayetano, ha? Huwag kami, nahuhuli ang isda sa bunganga. Tandaan mo yan. Tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, Your So, Honor. Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yeah, Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay na yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok pa ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Pero Basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po, Yung maleta. So yung kotse, sa parking lang kayo. sa labas lang po ng bahay. Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok po kasi may sumalubong. Pansinin ninyo, mga minamahal, parang tinuturuan ni Cayetano. 'Di ba? Parang tinatanong ni Cayetano na, pumasok ba kayo? Yung parang mayroon ng ganong script eh. Alam ninyo, Cayetano, na paghalataan kayo ni Marcoleta, kayo yung director, assistant director nitong script na to. O, sabi sa akin ng kaibigan ko, nung tinanong ni Alan kung kailan, bakit hindi pinapatapos sumagot? 'Di ba? Totoo, kailan kayo pumunta, hindi niya pinapatapos, pumipintig si Cayetano, like nagbibigay pa siya ng mga vital information, 'di ba? Hindi niya dinidelayed ang sagot, pero pinapangunahan niya na. Pumunta ba kayo? Ini-interrupt niya, 'di ba? Hindi siya nagtanong, kailan? O pag nagtanong man siya ng kailan, hindi niya pinapatapos sumagot, dinidelayed niya. 'Di ba sumisingit si Cayetano? Diyos ko naman. Ay, nako. Ano ba naman to? Ano ba naman? Ano ba naman tong script ninyo, Mike Defensor? Diyos ko naman. Ano? Ang hina nyo naman. Ano po doon yung... Okay. So kung halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay, tapos Yes, Sir nakasama Honor. dito yung Yes, basement. sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Black to at nandito siya nung Martes, Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Si Leila de Lima, paano na-involve, sige nga, paliwanag niya sa akin. Paano ma-involve si Leila de Lima dito? Eh, matagal na tong nakakulong. Kakalaya pa nga lang nitong 2025. Matagal tong nakulong. So, paano siya naka-receive ng maleta nung 2024? Diyos ko naman, ano ba naman tong storytelling ninyo? 'Di ba? Diyos ko na, ang hihina naman ng script ninyo. 3 buwan, di nyo man lang pinag-practicean ng maayos.
Di ba tama kay Erwin Amos, inuunahan niya para di magkamali. Di ba literal na the script is not scripting. Gugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging gamitin niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bags. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Oh, may nag-comment dito kanina. They asked, they answered. Totoo. Yun yung nangyayari. Magtatanong sila, sila lang din yung sasagot. Tapos ini-interrupt ni Cayetano every time na parang merong maling sasabihin itong 18 Marines. 'Di ba ini-interrupt niya? Oh, anong klaseng pag-i-interrupt mga minamahal? Like, siya na yung sumasagot sa kanyang sariling tanong pero patanong. Gets ninyo? Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa, si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. How about yung kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Kamiting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom. Puta ngayon na ninyo, si Leila de Lima, ginawa nyo na nga ng peking story nung panahon ni Digong, tas uulitin nyo ulit. Sa tingin ninyo, magpapadali pa yan si Leila de Lima. At saka di ba kayo na yung mismo yung nagsabi, nagkamali kayo. Yung binanggit ninyo yung pangalan ni Leila de Lima, nagkamali kayo. Di ba yan yung sinabi ni Levy Baligod? Oo, nagkamali. Kaya nga si de Lima, di ba, nag-file ng kaso. Puta kagisan kayo, mga fake news kayo, ha? Di ba, dinali nyo na nga ako ng panahon ni Digong, dadalihin nyo pa ako ulit ngayon? Tarantado. Hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman nung panahon na yun Your Honor hindi pa po siya kongresista pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod kung congresswoman na po kasi siya kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, O, di ba? Gets ninyo? They asked, they answered also. Di ba? Naglolokohan naman tayo dito. Ano ba naman tong si Piluka? Tarantado rin eh, no? Pinagloloko tayo sa kanilang script. Kala ko ba dapat walang kukurap? Eh bakit parang halos tumawa kami dito? itong tunay ng mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Lahat na lang. Biya. Si Abante, si Zia, Jong, lahat na lang. Si Puno, isalin nyo na kahit... Diyos ko naman. Jose Alvarez. Binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha. House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez, sa Forbes Park House. Joang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. King Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ano to, Senate Flix? Senate Flix ng Maletflix? Parang niloloko nyo naman kami. Kaya nakakawalang gana manood sa ano nila eh.